aalamin, sasabihin ko sa kanya, mali itong ginawa mo. Kami nga ang naging carrier sa kanila para lang tulungan ng Estado, para tulungan ng gobyerno. Kung ano po yung nalalaman ninyo, kasi hindi namin lahat magagawa ito. Kaya nga mayroong Witness Protection Program. Sa akala nyo ba, mayroong magsasabi kung sinong mga senador at sinong mga congressmen ang sangkot dito kung wala kang gagamitin under the Witness Protection Program? Sir, So, sir, paano yung in-aid of legislation kung makakuha kayo ng impormasyon na mali naman pala? Ang in aid of legislation po, ang tinitingnan namin, yung sum total po ng pagsasabi nila at pagdedeklara nila before the committee. Halimbawa po ngayon, para ipakita ko lang sa inyo, ano na po ang naisip naming legislative measures. Sa 3 hearings po na nagawa ng Blue Ribbon Committee, halos 14 na po na legislative measures ang aming naiisip na i-propose. Unang-una, amendment to the Procurement Law, Republic Act 9184 as amended by Republic Act 12009. Ano po ang gagawin doon? Yung transparency and monitoring po, lahat ng mga magre-require ng digital geotagging, drone monitoring at satellite validation, kailangan na meron na po yan. May accountability and sanctions. Merong risk management na amendment po nitong ating procurement law. Number 2, amendment of the anti-graft law. Ito po ay mag-i-include ang additional penalty, perpetual blacklisting in case of corporations or entities involved in corrupt practices or plunder. Number 3, amendment to the contractors licensing law. Ito ng PICAB. Isasama dyan ang divestment requirement, conflict of interest, provisions, and penalties. Ito po, yan. Number 4, amendment to the witness protection law. Dito pa lang po kailangan may amendment na po Number 5, amendment to the AMLA. Nakikita po ninyo pati yung ating mga casino ginagamit na laundry areas na po yan. So mandatory na pre-award vetting ng contractors, subcontractors for government infrastructure projects exceeding 50 million. At marami pa po ito. Amendment to the Securities Regulation Code, RA 8799. Marami pong dapat na ayusin dyan. Katulad po ng mga yung Securities and Exchange Commission will require sworn ultimate beneficial owner in declaration to set up beneficial ownership verification and blah, blah, blah. Pati yung PhilJeps, allowing SEC to coordinate with DPWH and PICAB. Number 7, ito po yung False Claim Act. Ito po yung writ of quitam na pwedeng gamitin ng isang ordinaryong tao ang kanyang power na siya na mismo ang maghabla. Dahil sa nangyari po na lalong lumaki po yung problema natin sa corruption. Imagine po ninyo, panahon ni Napoles, 10 billion lang ang pinag-uusapan natin. Anong nangyari po? Naging amateur po si Napoles. Ngayon po, 100 billions na po ang kinukulimbat sa ating kabangbayan. Kaya kailangan na po lahat ito. Number 8, Whistleblowers Protection Act. Susuportahan po natin ito. Number 9, Heavy Equipment Registration and Leasing Act. Number 10, kailangan meron po tayong Flooding Integrated Master Plan Act. Number 11, i-amend po natin ang Ombudsman Act kasi wala siyang masyadong ngipin. Halimbawa, i-amend natin ang Section 15 to include recovery or consideration made to any government official or employee regardless of the nature of their position, whether appointed or elected. Ito po yung isa pang maganda. Amend Section 21 that despite exception to the disciplinary authority of the Ombudsman, a recommendation for immediate action shall be made by the Ombudsman to the appropriate Ethics Committee in cases involving members of Congress upon establishment of the sufficiency of the complaint. Kasi sa present law ng Ombudsman, hindi po kasali ang members ng Congress. Number 12, amendments to the Government Auditing Code. Yung COA, wala pong ngipin ng COA Kung titignan nyo, Presidential Decree 1445, ang sinasabi dyan, kailangan preventive ang audit.
paano kayo makakapag-prevent po ng pagnanakaw sa mga ating mga projects at sa lahat ng gawain kung post-audit lahat? Na nakulimbat na yung pera. Pagkatapos mag-audit siya, post-audit, sasabihin niya, notice of disallowance. Nakakita na po ba kayo na pagkakataon, o kahit anuman, sa lahat ng notice of disallowance na inisyo ng COA, maliban lang so nag-volunteer na magsoli ng paunti-unti, yung malakihan po na notice of disallowance, meron pa pong napakulong? Meron silang nasingil? Meron po ako na-monitor, 100 billion sa SBMA, naging final and executory, umabot ng Korte Suprema. Final and executory. Hindi pa po nakolekta ng COA hanggang ngayon. Walang kang ngipin-ngipin. Ito po yung gusto naming gawin lahat. After 3 investigations, pati Civil Service Commission po, kailangan po nating i-amend na yung sinasabi ng 6713, yung Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials. Halimbawa po yung Section 8. Lagyan natin ng provision that the public has the right to know the assets, liabilities, net worth, and financial and business interests of any public official or employee, including those of their spouses or unmarried children under 18. Ito pa po importante dyan. However, public access of these SALN documents remain limited. Sa ngayon, kaya pinopropose natin that the SALN of members of Congress be made available to the public through the official website of the Senate and the House of Representatives. Para sa ganun, makuha nyo na kagad, hindi susulat ka pa. Kung ayaw niya, hindi mo rin makukuha. Very, very limited ang access po ninyo. Pang-14, i-abolish po natin yung River Basin Control Office. Ito po ay parkingan po ng mga pinopload na mga opisyales na wala namang ginagawa. Isip-isipin po ninyo, 2006 nagawa itong opisinang ito under the DNR. Siya ang dapat mag-integrate ng ating 18 existing river basins in this country. Wala silang nagawa kahit isa. Puro pangwawaldas lang ng sweldo. Nagsusweldo na walang ginagawa. Ito po yung gusto namin gawin. After 3 hearings, 14 na po ang measures na naiisip namin na dapat nating isulong para sa ganun itong mga nangyayaring ito. Kahit papano, ma-address na po nating lahat. Sir, may sinasabi po si Senator Ping na imbes na WPP, why don't we consider legislative immunity daw po muna para pwede pa rin mag-tell all the Discayas and other witnesses pero hindi magagamit to laban sa kanila. Sayang naman yung batas, di ba? Ba't natin ginawa yung batas kung hindi natin? Okay lang yung sinasabi niya, pero ito batas na ito eh. Wala namang kasiguruhan yung legislative custody. Samantalang ito batas na umiiral. Ba't hindi natin paganahin? Nabanggit niyo po kanina na hindi na po saklaw ninyo trabaho yung pag-determine kung nagsasabi ng totoo o hindi yung witness. Then bakit po na contempt si Bryce Hernandez tsaka yung iba pang witness before? Hindi nagsasabi ng totoo. Kasi yung kay Bryce Hernandez, meron kaming dokumento na binigay mismo ng Okada. Yung ipinatalo niyang pera, napakarami. Merong 14 million, merong 15 million. Tapos meron siyang ginagamit na isang ID na inisyu ng LTO. Litrato niya pero ibang pangalan. So, sinasabi namin, hindi ba ikaw ito? Ito yung ipinanalo mo, ito yung pinatalo mo eh. Wala po akong alam dyan. Hindi ko po pera yan. Kapag ako po yung naglalaro, ang nagbibigay po ng pera yung boss ko, yung Alcantara. Ito yung pambabastos na sa harap namin. Nandito na yung katwiran eh. Yung kay Diskaya, lumabas siyang mag-isa. Hindi ko anticipated kung ano yung nilalaman ng kanyang ano eh. I have no right to judge. Sabi ko nga sa inyo, pag natapos na lahat ng investigasyon, isa yun, maring iba pa ang lilitaw.
Sa korte na po, gagamitin po lahat yun. And the court is the proper place para i-determine po yung veracity or otherwise nung kanyang paglalahad.